Hello guys! Welcome back sa aming channel. This is Art. And kung sumusubaybay kayo guys sa aming channel, nalaman nyo guys na pumunta po kami ng Canada. And nagpunta po kami ng Canada noong August 2 and now it's September 2. So 1 month na po kami dito sa Canada. Yes, and in today's video, pag-usapan namin guys and i-share sa inyo ano yung mga impressions namin, mga na-experience namin dito sa Canada sa first month namin. Yes. So, umpisahan natin sa mga tao. Yes. People. Pag-usapan natin yung mga tao. Ano ba yung mga napansin nating mga traits ng mga tao dito or mga ugali nila? Yes guys. So, napansin namin dito guys sa mga tao dito is ano sila, very polite. Laging bumabate, palabate sila. Medyo nagulat kami kasi guys, lagi kami pinapansin. Yes. And syempre, kailangan ka maging magalang din. Dapat marunong ka ring bumate. Kunyari, tanungin ka ng, how are you? I'm fine. How are you? Tatanungin mo rin sila. Yes. So, you have to be ready. Dahil ganito po yung mga tao dito. Napakahilig nila mag-greet. Ano pa napansin natin sa mga tao? Magbabait naman. So far naman sa mga natagpo namin ng mga tao, lalo na yung mga locals dito, mga mababait naman. Kasi dito, bawal po guys ang discrimination. So, ano ba yung mga discrimination? Yung magdi-discriminate ka about the race, yung age, yung sex, mga religion. Hindi sila masyado nagtatanong kasi bawal po mag-discriminate. So, ganun po dito. Mababait naman po yung mga tao. Then next naman is ang climate. Yes, climate. Then pagpunta namin dito sa Canada guys is anong season? Summer. Yun, summer guys yung punta namin dito guys. Kaya sabi nila mainit. Pero pagpunta namin dito guys, it's around 15 to 18 degrees. Yes. And medyo nalamigan na kami. Malamig na sa amin yun guys kasi yung pinanggalingan namin country is UAE. Umaabot po ng 40 degrees doon. Nagulat kami kasi yung mga nakapaligid sa amin nakasando lang, chinelas, naka-shorts, at saka guys, nakita nyo sa before namin na previous namin na vlog is 9 PM na yes. Maaga pa, maaga pa, I mean 9 PM na may araw pa. So next is ang pagkain. Ano bang napansin natin sa pagkain dito? Ang pagkain dito guys is mahal. Mahal guys. Lalo na kung fast food. Yan. Wag kayong pumunta ng fast food kung nagtitipid kayo guys. Kasi for example, yung sa McDonald's, 15 dirham siya sa UAE. Dito, 15 din siya pero dollars. Yun. Which is 8 times 3 mo siya. Yes, almost times 3. And pag nag-grocery kayo guys, may makikita kayong mga price tag. Kunyari, $2 siya. Huwag kayong maniniwala doon kasi meron pa pong tax. Yeah, madadagdagan niya ng mga 5%. Dito yata sa Alberta, ganun yung tax niya. So, next is transportation. Yan, transportation. Ano yung mga napansin natin sa transportation dito? Dito sa area namin guys is wala siyang train. Meron dito is bus. So, bus. May train nung pumunta kami ng Calgary. Meron siyang pero train. Pero malayo ang Calgary sa amin guys. 1.5 hours. 1.5 hours. Yes. Meron ding dito, taxi. Pero ang napansin namin dito sa taxi guys is hindi mo siya makikitang pakalat-kalat. Yes. Ang taxi dito guys, makukuha nyo siya by booking. You have to call a certain number, then sasabihin mo kung saan ka iti-pick up, then darating po yung taxi. Yes, wala kang yung tambay ka lang sa kanto tapos, hey, para. Walang ganyan. Walang ganon. Hindi gumagala yung taxi dito. Ang ginagawa ng taxi dito, pag tapos na sila ng isang pasahero, titigil sila sa parking. Then maghihintay sila kung sino magbubuk. Kaya very essential dito guys na meron kang kotse. Lalo na kung lugar na bahay mo is malayo sa mga bus stops. Or kung yung trabaho mo ay malayo sa bus stop. Pag nasa Canada ka, a car is not a want. It's a necessity. Ang mga tao dito guys, hindi kumukuha ng sasakyan para ipagyabang or something na, hey, may car ako, may car kami. No. Necessity yan. Then next? Ano yung next? So next is bahay. Bahay. So ano napansin mo dito sa mga bahay? As of now guys, meron na pala kami apartment.
yung mga toilet is walang bidet. Yes. Yes. Yun ang unang-una namin pinagandaan bago kami pumunta sa Canada. Bumili po kami ng bidet set. Unfortunately, pagdating namin dito, hindi pala compatible yung mga fittings. Malaki. Malaki siya. Buti na lang mabait yung maintenance staff dito. Ginawa niya ng paraan, guys. So, thank you. Thank you, shout out sa'yo. Shout out sa'yo. Thank you. Yun. Tapos, ano pa ba yung banyo? And then, yung sa banyo is common dito ang banyo na may bathtub. May bathtub. Yes. At saka, yung mga banyo dito, guys, is walang drainage. Yes. Di ba sa tabi ng trono, meron dapat drainage. Dito, wala, guys. Kaya pag natalsikan ng tubig, you have to mop it. Kasi guys, ang mga toilet dito is dry. Tapos, karamihan ng bahay dito or mga apartment buildings is mayroon siyang basement. Yun. Kasi guys, dun sa basement, dun nila nilalagay yung mga washing machine. So, kagaya sa amin guys, itong apartment namin is wala siyang sariling laundry. Kasi ang laundry is nasa basement, which is lahat ng nasa building na to, pwedeng gumamit ng laundry. Yes. At may bayad lang na $1. Yes. Per, In short, public laundry room. Yes. And yun nga, sabi ni Leslie, kailangan mo magbayad ng $1 kada salang. Ang downside lang dyan guys is lalo na pag nasa upper floor ka, which is kami nasa 4th floor kami, is ano siya, lagi kang bababa panik. Mapapagod Bit mo yung basket na laundry basket mo. So, yun pala babe, isa pa na napapansin namin dito guys is ang mga apartment dito walang lift. Yun nga. Diba? Kaya katulad ngayon, nagpunta kami sa 4th floor, by stairs. Nung paglipat Okay lang, namin exercise. guys, grabe. Ang paglipat namin dito sa apartment na to, grabe ang pagod kasi 4th floor luggage namin guys, 4 ang luggage namin, ang bibigat. And na-experience din namin tumira sa sa basement kasi 2 weeks kami 2 weeks kami. 2 weeks ba tayo nun? 2 weeks kami sa basement kasi temporary nung naghahanap kami ng apartment. Nag-room for rent muna kami. Nag-room for rent. And ang napansin mo sa basement? Malamig. Yun, medyo malamig guys sa basement. Pero maganda sa basement, parang malaki yung room mo. May space ka talaga, parang space mo na talaga. Parang may sala ka na doon. May sala ka na. Yun ang maganda sa basement. Malapit ka pa sa laundry. Yan. So, and next is daily life. Daily life. So, sa pang-araw-araw na buhay, ano na pansin natin? So, before pa kami pumunta dito guys, is alam na namin yung mga credit card. Kailangan mo daw may credit card, yung ganyan. Luckily naman, nung nag-open kami ng account, nabigyan naman kami ng credit card. So, yun ang medyo sinasanay na namin ang sarili namin na ginagamit ang credit card. Yes, kasi guys, never pa kaming gumamit ng credit card. Nung nanirahan kami sa UAE, puro cash po kami at debit card. Yes. So, hindi po kami sanay sa credit card. So, sinasabi nila guys na dito sa Canada, puro utang. Yes guys, kasi ini-encourage nila gumamit ng credit card. Kasi meron silang tinatawag na credit score. Kapag nakita nila, yun ang i-build mo. Pag nakikita ng mga businesses, mga companies na ikaw ay ginagamit ang credit card mo at binabayaran mo siya ng tama sa tamang oras, tumataas po yung credit score mo. Habang tumataas yung credit score mo, binibigyan ka ng mas mataas na credit limit. So, pwede ka mag-avail ng bahay, mag-avail ng may mga kotse, mahal na mga necessities kapag mataas yung credit score mo. Kung mababa yung credit score mo guys, konti lang yung mabibili nyo. I-balance mo lang yung kinikita mo saka yung paggamit mo ng credit card. Yes, kaya utang responsible. Ang mga dito guys, mga establishment or mga offices, maaga siyang nagsasara. Yun guys, isa sa ang mga mall, nagulat kami guys kasi 8 PM pa lang sarado na. Kaya nagulat kami, bakit sarado na to? Meron pa nga mga ibang mga businesses, wala pa nga 6 PM nagsasara na sila. So far, ang alam ko lang na 10 PM magsara is ang Walmart. Yun ang narinig ko na 10 PM daw ang Walmart magsara. Sabi nila kasi binibigyan nila ng priority yung family first. Yun daw yung kanilang parang motto. Kaya
hindi sila nagpapagabay, nagsasara na yung mga businesses. Isa sa mga napansin din namin guys dito, kala natin Canada, napakayaman, pero meron din mga merong part din, mga places na merong palaboy, homeless, and isa sa mga nagulat kami, kaya huwag kayong magugulat, is legal po yung paggamit ng cannabis. Cannabis yan. Yung mga gumagamit nito guys, ginagamit sa medical, and pwede rin gamitin sa recreation. Pero ang pinapayagan lang bumili dyan yung mga 18 years old pataas. Parang tinatrato nila guys yung cannabis as parang alcohol. So may iba sa Pilipinas may mga lasing. Dito rin, meron ding may makikita ka rin minsan na high. So, lasing naman sa cannabis. pero hindi sila nababahala guys, parang lang pinababayaan lang nila yun. Tsaka hindi naman din sila ng gugulo. So next and the last one is work. Work, yan. Ang work dito guys, pwede kang magtrabaho ng more than one job. Diba? Hindi katulad sa UAE, kailangan isa lang yung trabaho mo. Dito guys, unlimited daw eh. Kung may full-time ka, like siya, may full-time na siya, pwede pa siyang maghanap ng part-time. Hanggat kaya niya. Pero advice ko lang guys, kung medyo okay naman na ang nyo, huwag nyo namang pagurin ang sarili nyo. Kasi health is wealth. Health is wealth. Aanin mo pa ang pera kung nagkakasakit ka naman. Yes. And hopefully, thank God na may na siya, may full-time work na siya. So, yes. August 14, nag-start na ako mag-work and okay naman siya. Then, hopefully, makakuha na rin si Leslie ng part-time job. Yes. Para this month kasi bawal pa ang mag-work na hindi pa nag-start ang classes guys. Take note. Pag international student, kailangan mag-start muna ang first day of classes mo bago ka makakuha or bago ka maghanap ng part-time job. Ano din dito guys sa mga work is walang superiority. Yun, isa pa yung guys. Kunyari meron akong manager, ang pangalan niya Mark. Ang tawag nila sa kanya, Mark din. So wala nang Sir Mark, Boss Mark. Yes. Kasi tayo sa Pilipinas nasanay tayo. Pero kami medyo hindi pa ako sanay guys, kaya honestly nagsisir pa rin ako sa kanila. Sir. Kasi yes, para kasing para kasing nakakahiya ba pag hindi ka mag-sir. At saka parang disrespectful no sa atin na hindi tayo mag-sir or pero sa kanila yung mga matataas ng mga yung manager nila guys, first name talaga sila guys. Hey, ganun. Hey Joe, ganun. Ganun mo lang tatawagin yung manager mo, pero kailang. Pero manager mo yan ha. Kasi nila equal. So far, sa 1 month namin, yun pa lang. Medyo marami-rami na din siyang konti. Pero madagdagan pa yan guys. Lalo na sa siguro mag-anniversary na, may anniversary vlog na naman. So, yun, i-update namin kayo guys. Pati dito sa apartment namin, medyo wala pang laman guys. Hindi muna namin ipapakita guys kasi wala pang laman. Shoutout pala sa friend namin. Sa best friend ko si Kaheres Malav Angeles Bagi Stetet na binilhan kami ng dining table. Yes, so thank you. Meron na kaming isang furniture which is dining table. Thank you. Mababait guys dito yung mga Filipino dito and nagtutulungan. And kung ikaw ay bago dito, may mga community, pwede ka mag-shout out, humingi ng tulong, lalo na kung sa mga lumang gamit, mga second hand na gamit. And meron din kaming kaibigan na naghatid sa amin from Calgary papuntang Red Deer. Shout out. Thank you, Mai and Chemuel. Salamat. Shout out sa inyo guys. And napakabait nila guys. After nila maihatid kami dito sa Red Deer, which is napakalayo, 1.5 hours. Yes. Bumalik pa talaga sila guys para magbigay ng mga gift sa amin na winter jackets, winter boots, tapos mga lutuan, yung mga mga lutuan, yung mga kaldero. Yun. So, thank you so much, Mai and Chemuel. Salamat sa inyo guys. Napaka-bless po namin. Yes. And ganito po guys, tulungan dito. Kaya
Huwag po kayong matakot na humingi ng tulong. Yes. And kung kayo ay taga-Canada at umukay na ang kalagayan nyo, bring back the blessing sa ibang tao para maging mas blessed pa kayo at makabless din kayo ng ibang mga bagong pumupunta dito sa Canada. Yes. So yun lang guys, and hopefully sa mga susunod naming videos, marami pa kaming ma-share and mabigyan ng tips and mapakita namin yung mga adventures namin dito sa Canada. Maraming salamat sa panonood. Till the next video, God bless and bye-bye!